Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Shout out tayo, shout out, shout out. Shout out, shout out. So, basahin natin mga nagpapa-shout out. Ilang araw ako hindi nakapagpa-shout out ha. Ma'am Imelda Basquines, hello. Lalong gumaganda po mga vlogs mo ngayon gawa kasama mga legit na GH. Maganda po na maging observer kayo para walang personal bias na mangyayari. Meron pa rin, kahit na nag-o-observe ako, ang pinakamagandang posisyon para mag-debunk kayo, mga nanonood. Kasi pag nandun ako, lahat ng mararamdaman ko dun, i-consider kung totoo eh. Sa totoo lang. Hindi siya, pinipilit ko no, hindi maging bias. Pero at the end of the day, nagiging bias pa rin. Kasi nandun ako eh. Pag may nakita akong kakaiba dun, malaki ang chance na paniwalaan ko kasi nandun ako. Kasi alam niyo mga kabayan, kasi nandun yung effort ko. Siyempre pumunta ako doon, subconsciously iisipin ko, kailangan maging sulit yung pagpunta ko doon. 'Di ba? Pero mas maganda yung position nyo dyan. Ako tagahain lang ng observations ko. Ang pinaka magagawa ko lang pag nandun ako sa lugar, hindi magdeklara ng paranormal. Ihatid lang sa inyo yung mga dapat kong ilatag. Tapos sabi nila, may nagsabi pa dyan, bitin daw eh. Hindi ko kasi pwedeng ipalabas lahat kasi most of it, lalo na yung ritual ni Sir Ed, yung content na yun, property nila yun. Ganon din yung kila Jayski, may sariling investigation si Jayski, sila Boss MK, Black Ghost, si Solja, meron ding sariling sa kanya. So yung hinain ko lang sa inyo, yun lang yung part ko. Yung pagtugma-tugmain yung kung anong pwede doon. Hello, Sir Humpy Dumpy. Sabi ganon, shout out, ganda ng video mo sir, pero mas nakakatakot yung hagdan kaysa multo. Oo, may nagsabi pa dyan, ang lampa ko daw eh, kasi kailangan ko pa daw magpaalalay sa hagdan. Pero hindi nyo na-realize kasi, malaki kasi akong tao, mabigat ako. Yung hagdan kasi, punong-puno na ng kalawang, crunchy na siya. Kaya nga di ba napapansin mo pagbababa ako tinuturo ng caretaker kung saan ako tutungtong doon sa may pinag-weldingan lang kasi yun yung pinakamalakas eh. Pag sa gitna kasi pwede akong bumulusok pababa, ang taas nun. Di ba? Hindi sa nagiging weak ako, yung pagbaba, madali naman kasi talagang bumaba doon kasi may tutungtungan ka. Ang problema kasi doon, yung tutungtungan mo, alin ba doon yung malakas sa hindi? Eh mabigat ako eh. Si Sir Ed okay lang na magaan si Sir Ed eh. Yung mga crew niya rin ganun din, inaalalayan din eh. Yung mga medyo chubby-chubby din kasi yung crew ni Sir Ed eh. 'Di ba? Sir Joseph Del Rosario, hello. Sa shoutout do sa anak niya si Angel. Hello Angel. Sabi ni Sir Jules, shoutout bungo. Pinsan or tiyuhin ko yung sa last video na naka-red si Attorney Melvin Matibag, asawa ni Kong Ann Matibag sa San Pedro, Laguna. Oh! Malupit ka pala, Sir Jules. Sabi ni Sir Philip Estrada Carl, ba't sinasabi nila na pag walang nakikita ay boring panoorin? Eh mas maganda panoorin to kaysa mayat-maya. Hindi kasi, yung mayat-maya nagpapakita kasi dati, yun kasi yung standard eh. Yun yung standard, kailangan may makita ka sa video. Pero ngayon kasi, ang culture na binabago natin, yung maging interesado sa bagay na sa bagay na, yung bang dapat ang feeling nyo bilang audience pagka nanonood ng ghost hunting, ano kaya? May makikita ka ba kaya sila? Dapat ganun eh. Tingnan nga natin kung yung gagawin nila ay may resulta o wala. Tingnan nga natin kung totoo yung rumor dyan sa likod na yan. Hindi eh. Ang naging kasanayan kasi dati, ayoko niyan, wala naman nakikita sa video niyan. Kasi ang paranormal kasi, hindi mo kasi pwedeng i-demand yan kung kailangan magpakita ka. Eh minsan kasi, wala naman talaga, lalo na yung sa lugar, kung wala naman talaga, edi wala. 'Di ba? Wala naman tayong magagawa doon kung talagang wala talaga eh. Huwag natin pilitin. Yan, kaya ang ginawa ko na lang, tingnan natin yung dinala ko kayo do sa perspective ko na titimbangin natin ano ba talaga itong mga pinagsasabi nito, totoo ba talaga? At kayo nang bahala mag-decision.
Sir Erwin Rafael, hello. Si Old Coffee Shop, sabi ko na shout out. Sa lahat ng ghost equipment, yung EMF meter ang pinaka-favorite ni Sir B. Yun din ba ang pinaka-reliable o mas reliable ang spirit box? Kung irarank mo ang mga ghost equipment from most reliable to least, ano-ano po yun? Ang pinaka-reliable talaga sa lahat, compass. Compass at kinetic bell. Kaya hindi ko ginagamit yon. Ang tagal ng resulta doon at ang hina ng ang kailangan super duper lakas ng multo bago gumalaw yon. 'Di ba? 1 in a million kung may resulta yon, yung compass. At kasi ang compass, pag yun ang kauna-unahang EMF detector yung compass eh. Magwawala-wala yon. Kaya nagustuhan ko yung EMF meter kasi yun kasi yung pinaka-compelling sa lahat na mag-validate ng claim. Hindi ko naman sinasabing confirmed na, no? Compelling lang. Medyo convincing. When you say compelling kasi, convincing na totoo. Pero it doesn't mean na totoo na yon. Kasi kung mapapansin nyo, yun nangyari sa amin. Ang tagal, yung session na yon, almost 1 oras yan eh. Chinap-chap ko na lang at pinorward-forward ko na lang eh. Kasi all throughout the session, hindi pumapalo yung EMF meter. Pero nung time na nagbumukas di umano si Sir Ed ng portal, nag-spike yung EMF meter. Ibig sabihin, may something doon na biglang nagkaroon na dati wala. 'Di ba? Lahat naman ng equipment kasi na yan eh. May tinatawag na false reading eh. 'Di ba? Hindi naman 100% accurate lahat ng pero aalahanin mo muna yung mga yung sitwasyon do sa lugar. Kung kanina pa walang reading 'yan at biglang nagkaroon, 'di ba? Compelling na 'yun. 'Di ba? Anyway, next si Sir Lester. Hello, ni Lester. Sir Matrix. Ma'am Lynn Tamori. Sir Generi Studio, Domingo Arador, hello. Sir Joban Gamyao, from Cagayan Valley. Ma'am Janine Sebastian, hello. Sir Jean, hello. Wala bang free t-shirt? Wala pa akong makita supplier eh. Dati namimigay po talaga ako noon. 'Di ba? Kasi noon dati may mga sponsors na nagbibigay sa akin ng kusa. Pag binigay sa akin, ang ginagawa ko, binibili ko na lang ng t-shirt, binibigay ko na lang sa inyo. 'Di ba? Para hindi sabihin na ako ay Dati 'yon. Ngayon wala na eh. Sir Martin Fuentes, hello. Sir Tyron Rivera. Drawmaker, hello. Shout out sa'yo. Ma'am Eva Santos, Sir Robert De Mayo, sa asawa niya daw sa Pilipinas. Ma'am Rosemary De Mayo, hello. Salamat po, Sir Jamir. Sir Glenn Oliverio, hello. Happy birthday, September 13. Ako, luma na itong post, 50 na. Belated po sa ni Sir Glenn Oliverio, sa partner niya, si Ma'am Sheila Lopres. Mua daw, mua. Sir Jared Sunday, hello. Shout out. Sir Ed Kaluwag, hello. Shout out daw. 2 replies pero bakit isa lang nababasa ko? Sir Michael Mateo, hello. Team Lugo Bikers, hello. Sir Rezin Ruelan, Sir Jeffrey D. Guzman. Okay na yun? Ako, 10 minutes, shoutout pa lang. So, dito tayo sa main content natin. Okay lang sa inyo yan, inabot ng 10 minutes yung shoutout. Next time, babawasan ko, no? So ito, may pinasa sa ating video yung BFF kong doppelganger sa Rated Corina. Tingnan nga natin to mga men. Ano ba to?
BFF niya daw na doppelganger. Play nga natin. Ikaw ba ay may nakilala na o nakasalubong na kamukhang kamukha mo? Hindi imahe sa salamin ha? Hindi nga isang tao, kundi isang maligno. Ang tanong, kung ang malignong yan ay gusto kang kaibiganin, ano ang gagawin mo? Ito na ngayon ang kwento at sagot ng batang si AJ sa BFF kong Doppelganger. Takot, balisa, puno ng pangamba. Ganito ang damdamin ng 40 anyos na si Ginang Analisa Carbungco, taga Malabon City. Mula nang makunan niya ang litratong ito, hindi na siya kailanman napanatag. So yon, ito ba yung doppelganger na tinatawag? Mula na ito. Feeling ko glitch ito ng camera eh. Nangyayari ito sa 360 camera, nangyayari ito eh. Feeling ko dito mabagal yung shutter speed nito. Yung ganyan, glitch ito ng camera. Kasi kita mo kahit kamay niya putol din eh. Hindi ito dito pa lang debunked. Glitch ito ng camera, yung may maalam dyan na maalam dyan sa camera. Feeling ko mabagal ang shutter speed nito, no? Yung mga maalam sa camera dyan, comment kayo sa baba. Nagkaroon, sa 360 camera, nagkakaroon to yung stitching, mali eh. Glitch ito ng camera. Kasi kung makikita mo, madilim lang kasi sa part na to eh, pero kita mo meron siyang guhit dito eh. May parang siya eh. Ayun, putol dito sa part na to. Straight na guhit eh. Okay lang sana kung halimbawa dalawa sila, tapos nakikita mo din yung katawan nitong isang makunan niya ang litratong ito, hindi na siya kailanman napanatag. Hindi siya sana may expert dapat na magsasalita. Pamilya ni Analisa. Maayos at mapayapa naman ang mga unang araw nila sa naturang bahay. Pero saglit lang pala magiging matiwasay ang kanilang pamumuhay doon. Sunod-sunod ang makapanindig balahibong mararanasan ng kanyang pamilya. Tuwing madaling araw po kasi ako nagigib, alas 2, alas 3, ganyan po dating ng tubig. At dahil doon sa glitch ng picture na yun, ang dami ng istorya, no? Anino po, may dadaan na lang. Kunyari, nakatalikod kayo. Parang may mga nakatingin sa inyo, may nakasilip. Sigurado ang ginang na siya na lang ang gising ng mga oras na iyon. Kaya nagtataka siya kung bakit may nakita siyang anino. Pag ganung oras po, matulog na po sila lahat. Ayaw na sanang pansinin ng ginang ang kanyang hindi maipaliwanag na karanasan. Pero masusundan pa pala ito. Hindi po ako natatakot, parang hindi po ako kinakabahan, parang nasanay na po. Pero itong na to, lagi na po ako nagpapasama. Ginigising ko na po yung nanay ko. Sabi ko, Nay, sabi ko, samahan mo ko. Dito na magsisimula ang serye ng kababalaghan sa pamilya ni Ginang Analisa. Mapaumaga man. Pag nasa baba naman po kami, bababa po kami lahat. Kunyari po, maglalaba ako sa baba, bababa rin po yung mga anak ko. Yan, kung ano nandun po maririnig namin, nagtatakbuhan, may bumabagsak. Halos walang araw na nga na hindi sila nakaramdam ng takot. Sa madaling araw po kasi pag nag-igib ako, naglalampaso na po ko niyan, buong bahay. Tapos para pagising ko po na umaga, malinis po. Pero pag pagising ko na umaga, ganito po, puro alikabok. May mga bakat po ng paa.
Mga paa po na Hindi eh. Kung may bakat ng paa, since may cellphone ka, no, may pang picture ka, dapat pinicturean mo. Kasi puro testimonial na lang yung ano eh, yung sinasabi ni ate eh. 'Di ba sinabi mo madaling araw minamap mo. Tapos pagising mo, may bakas na ng paa. Baka paa mo din yun. Siyempre pag minap mo yan, basa pa rin yan. 'Di ba? Tapos saka may mga pusa ka eh. Malamang magdudumi din yun. Asan yung picture ng bakas ng paa? Kulang. Sa kabila ng kanilang mga nararamdaman. Feeling ko ganito ang nangyayari. Parang ganyan din kasi ginagawa ng KMJS eh. Ang main issue lang yung picture na may glitch. Tapos dinugsungan na nila ng dinugsungan ng istorya na ganito. Nasang kadiliman, pinili na lang raw ng pamilya na ipagkibit balikat ang sitwasyon. Kaya hindi po kami rin makaalis dito dahil ito lang po yung nakayanan namin ba. DJ, nabili ka ng yelo pero bilisan mo lang ha, baka saan ka naman pupunta. Dakong alas 6 ng gabi noong 2 ng Nobyembre, inutusan ni Annalisa ang kanyang panganay na anak na si AJ. Tusan po namin siyang bumili ng yelo. Diyan lang po namin bilihan. Nakita po siya ng nanay ko na pumasok na. AJ! AJ! Si Lola Lita, hindi raw magkakamali na ang apong si AJ ang nakita niyang pumasok sa na may dalang yelo. Pati yelo, may doppelganger na rin. Pero ang pinagtataka niya, bakit kahit anong tawag niya sa apo, hindi raw ito lumilitaw? May bitbit na yelo. Mas interesado kami sa dun sa explanation ng picture. Kasi ito mga na lang to eh, testimonial na lang to eh. Maya, mga 15 minutes nung pumasok na si AJ, sabi ni Jay, naisinot ka na sampo. Ikaw, sabi ko gano'n, kasi ba pumasok na, di pa ako pumapasok, sabi ang gano'n. Noon raw tila binuhusan ng malamig na tubig ang mag-inang Annalisa at Butang bukatawang ko. Ang panggagaya sa anak na si AJ, masusundan pa. Pero mas mabigat pa ang mangyayari. Nasa baba po ako noon, naghuhugas ng plato. Mas yung panganay ko, nangungulit po yan sa nanay ko. Ang naiwan po dito, yung bunso kong anak. Nandun po yung papa niya. Saan ka na? May tinatawagan. Ha? Maya-maya po, may dumating po na bisita yung may-ari ng bahay. Yung anak po na may-ari dumating. Lumingon pa. Nakita niya po kung sino yung katabi ng anak ko nung araw na yun. Nakikipagharutan daw noon ang bunsong anak ni Annalisa. Nang biglang malaglag ito sa matarik na hagdan. So pati yung kababalaghan? Di ba pwedeng dahil bata lang yon at Na tumulong para alalayan ang bunsong kapatid ay si AJ, na nooy nasa baba at nakikipagkulitan sa kanyang lola. Sa taas at tarik ng hagdan na kinalaglagan ng bunsong anak ni Annalisa, laking pagtataka ni Annalisa na hindi man lang ito nasaktan o nasugatan. Pero hindi. Weak. Hindi ka babalagyan yun. May time talaga na gano'n na hindi naman lagi kailangan may bali. Maraming faktor na kung bakit hindi siya na wala yon, weak. gulat siya sa matutuklasan mula sa nakakita ng pangyayari. Kasi ang kaharutan niya yun, tinutulak siya yung panganay mo eh. Si AJ, sabi ko, si AJ po, nasa baba si AJ, nakikipagkulitan po sa nanay ko nung araw na yun. Kaya yun nalaglag po si Bibe. Wala, puro kwento eh. Sa katauhan ng kanyang panganay. Anak ko. Ano tayo dun sa investigation? Po, naglinis po ako ng aparador na yan. Tungkuha ni Annalisa. Doon So ito na yung picture. Hinilabutan. Si AJ, nakunang katabi ang isa pang AJ.
Glitch ito eh. Yun. Inilapit na namin kay Nick Nangit, isang eksperto sa usaping paranormal, ang kaso ng pamilya Carbungco. Meron dito na isang entity. Nung paakyat na ng hagdan, iba na yung naramdaman ko. At nung pumunta ako sa kanilang kama, sa kwarto nila, umikot na. Ibig sabihin, noon... Hindi, may micro movement yung ano mo sir eh, yung kamay mo eh. Tinan mo yung kamay ni Sarah. Yung pendulum. Ibig sabihin... Pero gumagalaw yung kamay mo eh. Hindi reliable yung pendulum na ganyan kasi... Diba? Yan din ang theory ko doon sa dowsing rod ni Sir Ed eh. Pero nung ako yung sumubok, hirap pala kontrolin. Pero ito, let's say ganyan ano, kaya yan eh. Yung paglitawin mo na... ito. Na kunyari may movement. Anuhin natin ha. Kasi kung titingnan nyo, pwede kasi mangyari gagalaw-galawin ko lang eh. Para gumalaw siya. Kung makikita mo dito sa ginagawa niya, ganun eh. May movement din yung kamay niya, ginaganon-ganon niya rin eh. Although na subtle lang ano, pero meron eh. Hindi siya tinan yung kamay ha. At tandaan nyo, ito yung guhit ng ano nitong monitor ko. Yan ang baseline nyo ha. Pag gumalaw-galaw yung kamay niya, wait lang. Lalagay ko sa baseline ha. Ibig sabihin, noon, kailangan mag-ingat. Gumagalaw yung kamay niya eh. Oh. Diba? Hindi siya ano, ewan ko, attorney daw siya eh. Pero sa baraha. Tapos pakiramdaman. Sumunod na sinuri ng spirit questor si AJ. Bali, gamit ang iyong kaliwang kamay, AJ, huwag kang didikit sa baraha, pero mas malapit ka sa baraha. Tapos pakiramdaman mo, merong mainit na baraha. Tapos kung ano yung barahang sa tingin mo ay tinatawag ka, yun ang bunutin mo. Sige, nararamdaman mo ba yung mainit? Pero biglang nagiiyak si AJ. Turo mo lang daw sa akin. Saan yung mainit? natakot lang yan. Na-pressure lang. Ayaw na niyang lumapit kahit kanino. Pilit nagsusumiksik at nagtatago kay Annalisa. Turo mo lang, mama mo muna. Halika rito. Harap ka sa akin. Kung natulog si AJ? Saan siya pumapwesto? Doon. Tapos ikaw? Dito. Ilang minuto pa ang lumipas nang umayos ang pakiramdam ni AJ. Nagkaroon na kami ng pagkakataon na siya ay makausap. Ayon kay AJ, naroon ng mga sandaling iyon ang kanyang doppelganger. Umakyat siya, sabi niya wag ko daw gaganunin kasi mawawala siya sa akin. Nandiyan nakatayo sa may sapatos, katabi ng sapatos. Sabi niya wag ko daw hawakan, tinigilan ko. Mabait naman raw ang kanyang bagong Ano yun? kaibigan. Ano tawag doon? Imaginary friend yun. Ilang beses na natin di ba nasabi yan? Totoo yung imaginary friend eh. Lagi pag naging bad ka lang, magiging bad rin sila. Sa kabila nito, alam naman raw ni AJ na magkaiba ang kanilang mundong ginagalawan. Hindi ako susuma, sabihin ko na lang, baka mapagalitan pa ako ni mama, hanapin ako ni mama. Kinumpirma na nga ng Spirit Questor ang kakaibang nilalang na gumagambala sa pamilya. Pag may gumagaya kasi sa isang tao, ang tawag dyan ay yung doppelganger. Yan ay salitang Alemanya nang ibig sabihin doppel, doble, ganger, naglalakad, or pumupunta. Ang mga doppelganger, kadalasan sila ay mga engkanto na gumagaya sa itsura ng tao. Hindi naman sila masama, mapaglaro lang. Isinangguni naman namin sa isang eksperto sa usaping teknikal. Yan. Ito nakuha ni Glitch Annalisa yan. sa sinasabing doppelganger ng anak. Ito naman ang kanyang obserbasyon. Nung nakita ko yung photo, mukhang camera error siya. May Diba? error sa photo na nadoble. May straight line eh. Kung makikita mo, yung wall sa taas, Tama ha? So ibig sabihin may doppelganger yung wall?
Pati yung kamay. Yung kamay part ng ano yun eh. Kasi parang may hati talaga siya eh. Bata na doble din. O, diba? Tingin ko, yung dalawang photo, nag-overlay lang siya. Kaya nagkaroon ng dobling part. Hindi siya ano talaga, hindi siya doppelganger. Biro mo, dun Sa image. lang sa part ng ano na yon ng glitch na yon nagkaroon tayo ng maraming istorya. Para sa ginang na si Annalisa, wala siyang intensyon na manakot o maghatid ng pangamba. Oo, hindi niya talaga intention yun. Lalo, culture na natin kasi mga Pinoy na pag hindi natin naiintindihan ng isang bagay na pwede pala magkaroon ng error sa picture or ano, automatic, supernatural na agad sa atin yun. Hindi naman sinasadya ng nanay yun. Culture na natin yan eh. Pero mas maganda kasi na ipapaliwanag ng maayos. Ibinabahagi lamang niya ang kanilang karanasan sa paghingi ng gabay para sa dinaranas ng kanyang pamilya. Kaya para kahit doon sa mga hindi naniniwala, ang kanilang hiling, pangunawa at dasal. Hangad lamang niya ang masigurong ligtas at Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.